Bago ang lahat, sa nakaraang 5 taon, ang Denver ang isa sa mga top contender ng West. Sa time frame din na to, nasa kanila yung isa sa mga player na naging malaking part din ng Nuggets kung bakit sila nag-champion noong 2023. At magsisimula din na wala na siya sa lineup ngayon ng Nuggets, si MPJ. Na kahit nawala siya sa lineup ng Nuggets, number 11 pa rin sa may pinakamataas na total cap allocation or payroll ang Denver. So preview, papasok ng training camp at preseason, pwede pa mag-iba yung lineup nila. Papasok talaga ng regular season dahil pwedeng magbitaw ng player sa main roster na meron silang 14 players. 3 naman sa 2-way contract at isa bilang practice player na si Kessler Edwards na mula naman sa Dallas. Last year ang Nuggets ang merong worst second unit sa NBA na meron total average na 26 points, 12 rebounds at 7 assists per game. Ito yung mga kasama sa rotation ng Denver. Mas mataas pa yung average ni Nikola Jokic kumpara sa buong bench production nila. Sa second unit, ang key addition doon yung fiancé ni Taylor Swift, si Jonas Valanciunas, kamukha si Bruce Brown at Tim Hardaway Jr. May combine sila na 29 points, 14 rebounds at 6 assists per game. Halos nasa average pa rin ni Nikola Jokic pero mas better naman sa second unit nila kumpara last season dahil 3 player pa lang meron ng 29 points per game. Last year, ang second unit na best player nila si Russell Westbrook na naka-double digit. Ang isa sa major trade na ginawa nila or sign na rin papasok ng free agency ay si Valanciunas kung magagamit siya bilang backup center ng Denver. Ito kasi yung isa sa mga weakness ng Nuggets na kapag lumabas ng court si Jokic, bumabagsak ang net rating ng buong team. Kailangan maglaro ni Nikola ng 36 minutes per game. Bumaba pa ang average na yan ni Jokic dahil meron siyang mga games na hindi siya naglaro sa last quarter dahil naka-triple-double na or kaya lamang na sila ng malaki. Sa 70 games ni Jokic last season, 18 games lang siya nakalaro ng below 35 minutes at nasa 39 games naman sa 37 minutes pataas at yung natitira nasa pagitan nyo ng 35 hanggang 37 minutes na. Sa average niyang 36 minutes per game, 15 games lang ang nalaro talaga niya na pasok dun sa average niya. Sa playoffs pa, umabot siya ng 40 minutes per game. Nakakaihi pa naman nun si Nikola Jokic. Ang papalit naman sa position ni MPJ si Christian Braun. Last season, nag-average siya ng 15 points, 5 rebounds, 3 assists, 58 and 39%. Siya kasi yung isa sa mga batang player na nasa Nuggets lineup or starting unit nila. Siya din yung number 1 player ng Denver pagdating sa field goal percentage. Sa sobrang efficient ng numbers niya, nasa 10 attempts lang siya per game at 6 doon ang pumapasok kada game. Kaya may total agad siyang 12 points per game mula sa field. Kaya di umano hindi namamasa si MPJ dahil siya ang third option at nasa kanya yung huling ikot ng bola kaya ititira niya. Kahit ang pumalit kay MPJ ay si Cam Johnson na meron ding MPJ numbers na 18 points, 4 rebounds, 3 assists, 13 attempts, 47 and 39%, si Christian Braun pa rin ang nakikitang better replacement para kay MPJ. Sa starting unit din ng Nuggets, magkakaroon pa rin sila ng average na 53% shooting mula sa field. Ang isa pa sa mga report dati kaya tinanggal si Coach Mike Malone at yung GM ng Nuggets, hindi magkasundo kung sino ilalagay sa rotation. Gusto ng GM ibangko si Westbrook at ilagay yung mas batang player. May reason din naman ng GM dun. Bukod si Brown na nag-i-improve din, ang best defender talaga ng Nuggets, isa din siya yung player nila, si Peyton Watson. Isa sa best shot blocker sa linya ng mga small forward last year at behind siya kay Camara ng Portland. Dahil pipirma na rin ang kontrata si Christian Braun sa Nuggets, next year ang effectivity nun. Pumirma man siya before October 21 or kahit next year, pareho lang yun. Umaaray na rin kasi yung mismong team owner ng Nuggets pagdating sa tax. Kailangan nilang ibaba ng below 27 million ang kontrata ni Braun for next season. Siya ang magiging third option at mahirap gawin yon kung mag-a-average pa rin siya ng 15 points pataas. Na dahil naman tumatanda na rin si Aaron Gordon, nagkakaroon na rin ng injuries, kasama rin doon si Peyton Watson na makakasabay sa kontrata nitong si Brown. At isa pa, makakasabay din nila si Nikola Jokic. Kaya kailangan nila magbitaw ng isang player, either si Gordon or kaya si Cam Johnson.
Si Peyton Watson din ang isa sa best young player sa second unit ng Nuggets. Nag-i-improve pa siya kaya mahirap pakawalan lalo na yung defense niya. Consider din siyang isang 3-and-D player. Si Jamal Murray going 29 years old na next February. Same numbers pa rin ang average niya last year. Nasa 21 points, 4 rebounds, 6 assists, 47 and 39. Sa last 4 season, nag-a-average siya ng 20 points pataas. Siya lang yung player na nag-average ng 20 points per game, nag-champion pa as main man pero hindi napili bilang all-star. Last season hindi siya ganun ka-efficient at ka-effective katulad ng mga nakaraang taon. Kapag si Jamal Murray umiscore ng nasa 20 points, ramdam agad ng kalaban yung epekto nun. Pero parang ramdam pa ni Jamal Murray yung ginawa ng Minnesota sa kanya last 2024 playoffs kasi nga nag-i-struggle siya nung simula ng taon. Si Nikola Jokic naman going 31 years old na next February. Parang hindi pa bumababa ang laro ni Jokic, pataas pa rin. Dahil last year, meron siyang 29 points, 12 rebounds, 10 assists, 57 and 41%. Ang taon na may pinakamataas na points per game, mataas na assist at pinakamataas na 3-point field goal at percentage. Nag-iiba ang laro ni Jokic or kaya nadadagdagan pa ang arsenal niya dahil mas tumitira na siya mula sa beyond the arc kumpara ng mga nakaraang taon.